Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba ang YouTube News and Politics content creator na si Mike Abe ay nakalimutan na rin ata ang kanyang prinsipyo ng maghayag ng bago at totoong balita para sa masa. Dito nga natin makikita na kapag pera talagang sinasamba ay tatalikuran lahat pati ang prinsipyo ng pagiging totoo at patas. Vice President Inday Sara Duterte tila ba nagwala sa loob ng Malacanang dahil nga ang kuting ng Norte ay nagbago na naman ang pag-iisip sa usaping People's Initiative. Nung nakaraan lamang sinabi ng kuting na ito ay tatapusin at hindi pipirma ng People's Initiative nitong pinsan niyang gago na si Tambaloslos Romualdez. Kinumpirma nga din nitong Romualdez na ito na binayaran niya itong si Mike Abe tabad upang siraan ang ating pinakamamahal na Vice Presidenteng Inday Sara Duterte. Oy, hindi magiging lawyer si VP Inday Sara Duterte kung mahina ang ulo. Hindi gaya ni Ave Maria, walang delakadesa, dignidad at walang palabra de honor sa sarili. Kusa ang suporta ng taong bayan kay Vice President Sara. Ako nga dati, akong Aquino supporter dito sa Tarlac, nag-DDS na ako ngayon dahil Duterte lang nakitaan ko ng pagiging matapat na public servant. Ito yung taong walang prinsipyo, walang credibility, magkano ba ang halaga. Dapat ito ang mga taong hindi dapat pinapaniniwalaan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban patungo sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas at para sa katotohanan. So, mamaya po pag-usapan natin ng konti si Mike Abe. Pero gusto ko munang ipakita sa inyo ang ganda nung Kingdom. Sabi ng isa rito, doon daw kami natulog. O, pakita ko po sa inyo ang ganda ng Kingdom, sa katunayan napasayaw pa ako. Okay? So, standby po. Mamaya natin pag-usapan yung banat ni Mike Abe. Tingnan nyo po muna yung ganda nito. Ayan, no? Ito po yung loob ng Kingdom. Ha? 75,000 po pag naayos yan ang pwedeng seating capacity niyan. 75,000 people ang seating capacity. Ito yung from doon sa baba, paakyat po ang view. Pinakita ko lang po sa inyo yung ganda ng ilaw. Ha? At ito po, yung kingdom nila baliktad, instead na pataas, ginawa nila pailalim. Kasi po, sa tabi sila ng airport. Sa katunayan, paglipad nyo sa Davao, pag gabi ang flight ninyo, makikita nyo po yung ganda nitong kingdom na to kasi mailaw yan. Matindi, maraming ilaw yan. So, kitang-kita ang ganda panuurin sa eroplano. So, hindi sila pwedeng pataas. Pahukay po sila. At mas mabigat po yun. Mas magastos yun. Mas mahirap yun. Mas malaking trabaho yun. But nevertheless, nagawa pa rin nila. Napakaganda. Ito yung loob. O, ito yung ilaw. Nakita nyo, di ba? Ang laki niyan. At pinakita functional na yung ilaw. Warning, warning. May trolls daw nakapasok. Okay? Pakitago ang inyong mga wallet at ang inyong mga cellphone, mga magnanakaw yan. Pakitago po, pakitago po. May nakapasok na mga magnanakaw. Okay? Oh, ito naman yung sa labas. Okay? Ito yung fountain. Oh, may tugtog. Sana hindi ako makopyright. Oh. Tunog na yan, kasabay po yan sa fountain ha. Ganyan po yan sa loob ng kingdom. Napakaganda. Doon sa bandang, pag tumawid kayo dyan, doon po kami kumakain nila Tatay Digong, banda roon. Sa kabila naman, andun din yung SMNI. Sa bandang kabila din, andun din yung school. So malaking compound po yan. Napakaganda niyan sa loob. Sabi ni Tonetso,
Parang Marina Bay sa Singapore, correct. Parang Disney World, yan. Oh. Yan yung parang ano, sabi nila, hindi kasi ako nakikinig, eh. Parang agila daw yan, pakpak ng agila itong bubong at saka maraming explanation, eh. Oo, alam niyo naman si Coach Oli laging hiwalay. Ine-explain yan. Basta yan, may meaning lahat yan. May yung ilaw. Basta ako, nakatingin ako sa ilaw, ha. Mahilig ako sa mga ilaw na kumukuti-kutitap, eh, yung patay sindi. Sige, diretso. May restaurant daw po sa ilalim ng fountain, Coach. Yes, yan po yung ginagawa. Diyan po magkakaroon. Kasi hindi nga lahat pataas pwede. So lahat diyan hinihukay yan. Lahat nasa ilalim. At pinuntahan po namin yun. Sa katunayan, nakakatakot. Sabi ko baka gumuho. Hindi, pero magaganda yung ano, magaganda kasi pag nakita mo, very organized. Kahit, yun nga sinabi ko, kahit ginagawa, malinis. Hmm. Yeah, big screen. May malaki na big screen pa. May malaking screen, may big screen, yun na lang. Ang gulo. Oh, tinalo ang fountain ng Win Macau. Ayan, may naiinggit may naiinggit, may nakapasok na inggit, itago niyo yung wallet ninyo baka adik yan, tago niyo wallet niyo tsaka cellphone, baka mawala, baka magnanakaw din. Medyo napasayaw na ako kasi napapaindak na ako Pasensyahan niyo kasi parehas kaliwa yung aking paa at wala pa sa timing. Medyo napasayaw lang ng konti. Good evening. Good PM, Coach. Parang Disney sa Japan. Correct, correct, correct. Oo, nakapunta kami diyan, nasa Disney. Oo. Ganda. Sabi, pang Disney ang peg mo diyan, sabi ni Pinoy News Files. Yan, ito yung loob from the top naman. Ayan. Ayan. So, ipinakita lang po natin diyan po yung mga ano at ang may-ari po diyan ay KOJC. Sila po yung mga workers, no? So, napakaganda diyan. Sana mabigyan kayo ng chance makapunta diyan. But anyway, hindi ko alam kung paano Kasi hindi naman ako empleyado ng SMNI. So, ewan natin Pero yes po, ang ganda. At kung meron akong word na i-describe doon, 2 words, excellence and organized. Grabe, lahat po.
Yan ang nakita ko kay Pastor Kibuloy. Hindi pwede ang pwede na. Sabi dito, every birthday ni Pacquiao, ni Pastor Kibuloy, parang Disneyland ng Kingdom. May pack lunch, giant burger, and giant ice cream. Free sa lahat, especially sa bata. Oy, sabi ni Libis Vlog yan, ha? Oo. Actually, yung labas nun, kita yung malaking M, McDonald's. Kay Pastor Kibuloy po yun. Yung labas lang mismo ng Kingdom. So, nung pauwi na nga kami, pinabaunan pa kami ng double chicken burger. Kaya lang palipad na yung eroplano, so late na kami. Kaya hindi namin na-enjoy yung McDo. Kainin mo ba naman 2-piece chicken, 2 rice, isang burger, isang large fries, isang large coke in 5 minutes? Mahirap. Yung iba na iwan na. But anyway, maraming salamat. Especially doon sa mga workers na nag-asikaso sa amin. Siyempre kay Pastor Kibuloy, hindi mo maramdaman na meron siyang jet plane. Parang ordinary lang na kaibigan na nakakausap namin. Napaka-humble. Hindi mo makitang mayabang. Meron kasi iba, wala ng pera, napakayabang pa, ang hirap kausap. Ito, hindi. Talagang humble. Poms cute. Kaya pala natarantang gurgurin ng SMNI ang Pastor Kibuloy kasi gustong kamkamin ng Kingdom. Oo. At saka, hindi lang yung Kingdom. Meron pa yung Glory Mountain. Oh, marami pa eh. Kaya talagang may nag-i-interest dyan. Talagang pag-iinteresan, especially yung mga sakim sa pera at higit sa lahat yung sakim sa posisyon. Siyempre, pinopromote niya yung gikan sa masa eh. Okay? So, diretso na po tayo. Tingnan na po natin to si Mike Abe, ha? Okay, medyo bibilisan ko lang ng konti kasi hindi naman, maiintindihan nyo naman eh. Importante, mabigyan natin ng komentaryo yung pinagsasabi nitong si Abe, ha? Ang mga paninira sa akin ngayon. Ah. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin Forward ko na po kasi kokomentaryuhan nyo pa yung sinabi ni BP Sara dito. Okay? Siguro narinig nyo na po yung sinabi ni BP Sara. Forward na lang natin. Nilagay niya lang kunwari yung sinabi ni BP Sara diyan kasi lagi po ito nagpapaabot ng 8 minutes. Pansinin nyo ang kanyang mga videos, laging may 8 minutes. Oo. Bakit? Bakit sa tingin ninyo kailangan umabot ng 8 minutes? Kaya minsan, pinapahaba na lang niya, wala nang kwenta yung mga sinasabi. Oo, kasi po pag 8 minutes, pwede ka maglagay ng ads sa gitna. So pansinin niyo yung videos niya, ha? Hindi ko naman alam kung may ads kasi naka-premium po ako. So pag pinanood ko yan, hindi ko nakikita yung patalastas, yung ads niya. Oo, pero pag 8 minutes kasi, pwede ka maglagay ng commercial sa gitna. As much as you can. Ayan. So pansinin niyo laging 8 minutes yan. Ayan, yung video niyang yan, 8 minutes 22 seconds. Kayo na po mag-check kung nagsasabi ako ng totoo. Karamihan po 8 minutes. Kasi hinto niya na. Marlon Uy, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Okay, pasok na po tayo. Thank you, Marlon Uy. ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao, na korap, abusado, Forward ito na sa natin, pag-atake sa confidential sa pagtatag ng security ay ako ay kaparating mga baril at ang pampabastos ang mga online Komentaryohan lang naman scholarship yan. o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako at panghinaan ng Ito yung nagbigay ng statement si Sara dahil sinisira siya ng mga vloggers. Ha? Ito po yung itong masakit dito kasi sa mga vloggers eh. Pati yung pamilya pati sila mag-asawa sinisiraan. Isipin mo, yung mga naninira ng personal kay Sara ay dating mga Duterte. Yes po, mga dating Duterte. Okay, hindi ko po sila binabantangan na binayaran silang 15,000, pero sila po yung mga dating Duterte. Hindi ko po pinagbibintangan ha, wala pa akong binibintang. Pero ang atake kay Sara, okay lang kung aatakihin nyo, pero personal ang attack nyo, hindi po maganda yan, Brad. Oo, kaya nagsalita dyan si Sara. Evelyn Bautista, maraming salamat po. Nabibigyan ng komentaryo ni Mike Abe. Evelyn Bautista, thank you. Pasok.
Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Sabi dito, Naniwala niining tanan. may sinasabi, Coach Oli Asmo, kamusta naman yung Raptor at Kondo? Ay, sana all. Yung pagmumukha mong yan, naka-Raptor ka, ay hindi sa'yo bagay. Hindi, hindi. Naka-Raptor ka, Brad? Hindi, nagtatanong lang kasi may nagtanong dito Hindi ko alam yan, ha? Wala akong alam. Sabi niya, itanong ko lang. Sabi ni Raida Sapico, Coach Oli, ask mo kung kamusta naman yung Raptor at Kondo. Uy, kamusta na Mike Abby daw yung Raptor at Kondo? Hindi, wag na natin pakialaman yung personal yun eh. Sa akin lang, parang hindi bagay sa kanya yung Raptor. Sige. Anong bagay sa kanya? Tricycle. Sige, tuloy. Ang salamat sa inyong padayon at Yan po. Ano yung masasabi niya? Si Vice Tama lang. Malambot pa nga siya dyan eh. Oo, dapat nga, i-demanda pa niya eh. Bakit? Personal ang banat, Brad. Ikaw ba, pabor ka sa personal ang banat? Binababoy niyo si Sarah. Hindi siya yung ibig sabihin yung mga vloggers. Yun ang tanong ko sa iyo, Mike Abe, pabor ka ba ron? Binababoy si Sarah. Sa halagang magkano? Personal pa. Wala sanang masama kung ang titirahin kay Sarah about DepEd, etc. Pero personal ang atake, Brad. Hindi mo dapat kinukonsinti yun. Dapat, total, diniscuss mo na rin dyan eh. Sana, alam mo, binanata mo, sabi mo, hindi ko kinukonsinti yung mga personal attack. President Sara Duterte yung maalaala, napapansin. Hindi siya masyadong nagpapaambos interview o press conference. Parang hindi niya hilig yung ma-interview siya. Pero mas gusto Hindi nyo alam, may konting pitik yun. Hindi siya nagpapa-ambush interview, gusto niya nagpe-press nag-release siya ng statement. May konting pitik 'yon. Akala nyo simple lang 'yon. Ulitin natin binilisan ko kasi ito para di naman importante yung mga inaano nito, pero sige. si Vice President Sara Duterte ko yung maalaala, napapansin. Hindi siya masyadong nagpapaambos interview o press conference. Parang hindi niya hilig yung ma-interview siya. Pero pitik 'yon. Pitik 'yon kasi may kumakalat na balita na mahina daw si Sara pagdating sa interview. Pitik 'yon, pitik. Binabanatan niya ng pasimple si Sara na ang akala kaya lang daw ni Sara. Parang gano'n hindi niya naman sinabi directly. Yan nga yung sinasabi kong side pitik eh. Kasi bakit niya pa kailangan punahin? 'Di ba? Yan nga po ang nakikita namin na script sa kabila. Kasi lumalabas yan. Si Sara daw puro statement. Hindi raw nagpapa-interview. Yan po ang sinasabi ng mga tambayuda, yan po ang mga sinasabi ng mga dilawan. At sinasabi rin ngayon ni Mike Abe. Maraming salamat po, Aurea Haway, sa pangkape. Thank you. Bilisan lang natin konti, mas gusto niya yung ganyan, na naka-online na siya nagsasalita. Laging ganun. Yung mga paninira daw. Pero ang tanong lang ay tuturing bang paninira kung halimbawa ang issue may problema sa Department of Education, sa budget at saka performance ng education? Hindi yan ang paninira sa kanya. Ang paninira sa kanya personal. Huwag mo sabihin hindi mo nabalitaan yun. Mahina kang vlogger. Mahina ka. Personal yung atake kay Brad, kay kaya para sa akin, mali yung analysis mong yan. Kasi sinabi niya yung mga vlogger na pati yung asawa niya. Mali ang analysis mo kung hindi mo alam yun. Kasi sinagot dyan at sinabi ni Sara dyan sa statement niya. Kita mo, sabit ka na. Kaya nga may mga nagsasabi, mahina daw ito mo. Lakas ka lang daw magbagsak ng mic, pero ito mahina. Yung mga gunita, may lumabas dati na mahina sa rating, mahina ang quality ng education ng ating bansa. Pangalawa, yung tungkol sa mga budget na tinatalakay dyan. Di ba? Maraming iso. At ngayon, lately, itong mga iso tungkol kay Tibuloy at kanyang dinidepensa si Tibuloy. At dati, kanyang binabanatan ng Kongreso at Senado na wala siyang respeto sa mga ibang congressman at ilang senador. Yan po yung ano siya magkakarespeto ron? Pinagkaisahan siya. Isipin mo, hindi siya pinagtanggol ni Marcos. Ano ka ba?
Binakbakan yung confidential funds, walang nagsalita in her behalf. 'Di ba? Ngayon pinagtutulungan niyo si Sara. Mm. May mga vloggers pang nagre-recruit para banatan si Sara. Mm. Ang sinasabi, kaya siya napabatikos. Mm. Okay. Ngayon, ang pinakahuli na pinakamainit na issue, yung kanyang pagpunta sa rally sa Liwasang Bonifacio, na yung rally yun, karamihan sa mga speaker doon ang panawagan, resign Marcos. O, yan, hindi ho yan batikos kasi ikaw, Vice President, nagpunta ka talaga doon sa rally. Na-interview ka pa nga. Hindi naman pwedeng i-deny yan. May mga video at kung ano-ano. Pinag-resign niya si Marcos. May tanong ako sa iyo, Abe. Sinabi ba ni VP Sara mag-resign si Marcos? Oh, nagpunta lang. Hindi nyo ba na-appreciate? Ako nga, sabi ko, dapat nag-speech si Sara eh. Kayo dapat na-appreciate yun eh. Hindi man lang nagsalita si Sara. Kumbagat sa ano, kinakanlong pa rin niya yung gobyerno. Gumigitna pa rin siya. Alam niyang mali yung ginagawa kay Pastor Kibuloy. Alam niya ang panggigipit at paninira sa kanya na hinahayaan naman ng administrasyon. And yet, kinukonsidera pa rin niya yung administrasyon. Dapat makitaan nyo na ng kagandahang loob yun. Lahat na ng bakbak sa Duterte ginagawa. And yet, nananahimik siya. Sana naman, minsan kasi ganyan ng tao eh. Instead na tingnan nyo yung baso na half full, tinitingnan yung half empty. Dapat nagpapasalamat na kay BP Sara dahil kahit alam niya may mali ang administrasyon, pinipili niyang manahimik. Kayo talaga oh. Gusto nyo kasi igaya sa inyo busalang bibig. O, di ba? Gusto nyo kasi lahat igaya sa mainstream media busalang bibig. Gusto nila igayang SMNI sa mga busalang bibig. Gusto nilang igaya si Sara sa mga ibang congressman na mga sip-sip na mahilig sa project na busalang bibig. Hindi po tayo pare-parehas. Ha? So may katwiran ka doon sa ibang maaaring paninira sa iyo sa tingin mo, pero may katwiran din ang mamamayan at ibang sektor ng bayan sa kanilang nakikita sa iyo sinasabi. Ito mo na may nakapasok ha. Pedro, may nakapasok ha. May nakapasok na ano ha. Ingatan niyo wallet niyo ha. Ginagalaw. Una-una, sunod-sunod ang karahasan sa West Philippine Sea. Walang nadinig ang taong bayan na mga statement mula sa iyo bilang pangalawang Pangulo. Alam niyo kung bakit? Walang pumapansin dyan sa West Philippine Sea issue nyo. Kasi ang tingin ng taong bayan dyan, ito po, in my opinion, ang tingin ng taong bayan dyan, gimmick nyo lang yung West Philippine Sea. Gimmick lang yan dahil bumabaho na ang rating ng administrasyon. At ginagamit ang West Philippine Sea para lahat, yung away sa China, na lahat ng Pilipino ay magkaisa, kaya ikaw ay maka-Duterte, kaya ikaw makapula, kaya ikaw makadilaw. In short, ginagamit yung China issue na yan para lang magkaisa ang Pilipino kasi hindi nila kayang pagkaisahin dahil bumabagsak, bumabaho ang rating ng administrasyon. Maraming salamat, Tats Rubio. Yan ang totoo dyan. Oh, may naniniwala pa ba dyan? Wala na, kayo-kayo na lang. Kasi wala naman talagang away ang China na yan eh. Kailan lang ba nagkaroon ng away dyan sa China na yan? Ngayong 2022 lang, no, na-elect may bagong presidente. May bagong administrasyon. Oh. Totoo lang. 'Di ba? Bilang Department of Education Secretary, kung anong paninindigan mo dyan. Actually, dapat mangunguna ka because ikaw ang Secretary ng Department of Education. Ikaw na, Vice President. Marunong ka pa kay Vice President eh. Oh, gusto raw manguna si Vice President na punahin itong West Philippine Sea. Ay, gago. Tapos ituro pa sa bata dahil gera, ituturo sa bata. Ano yun? Iparating mo, ituro mo sa mga bata na yung West Philippine Sea ay sa Pilipinas.
yung paninindigan at dapat panindigan ng Pilipinas at ng mga Pilipino ay dapat pangunahan din ng kabataan o samahan ng kabataan. Parang Pero pinag-aano niya pa na yung mga bata dapat maghimagsik o magalit sa China. Hindi. Hindi gano'n ang Vice President. Hindi dapat gano'n ang DepEd Secretary. Hindi dapat pala away. Gusto pa nito gatungan eh. Ituro sa bata na masama tong China. Brad, wala talagang away ang Pilipinas at China. Huwag kayong OA. Ngayon lang nagkaroon ng away dyan. Nabomba ba yung mga... Ba't ngayon napakalaking issue niyan? Kaninong kasalanan ba't nagagalit ang China? Hindi ito sa kinakampihan ng China, pero nakakapagtaka. Bigla-biglaan naman ata yung galit. Dati naman hindi maayos naman. Even before maupo si Tatay Digong, wala naman tayong problema sa China. Sino bang mahilig manakop sa atin? Sinakop ba tayo ng China o US? Sino bang lagay ng base dito sa Pilipinas at nalalagay tayo sa alanganin? China o US? Sino bang diktador sa atin at pinakikialaman tayo? China o US? Kayo nga sumagot. Kaya nasasabihan kang mahina IQ eh. ang tinutulong gano'n. Di ba? Yan ang tanong. Kaya may mga punto, may katwiran ka doon sa mga bati ko sa iyo. Pag personal, ibang issue, hindi tayo sumasali. Yan, wag. Diyan tayo magkakasundo. Ha? Wag personal. Oo. Okay? O, kasi pag personal na atake mo, galawang vlogger ka na niyan, hindi ka naggalawang broadcaster. Pero dito sa mga national issue nito, Oh. international issue, bakit until now, marami ng water cannon, marami ng harassment, may mga banggaan na sa karagatan sa West Philippine Sea. Patuloy. OA lang kayo. Walang tingnan nyo, pagkaalis ni Marcos, pagkatapos ng 2028 kung aabot siya, wala nang away sa China. Tingnan mo. Tagaan nyo yan sa bato. Basta hindi Marcos ang makakaupo o kaalyado nila, papakita namin sa inyo, tapos na, wala nang away sa China. Wala na. Nasa usapan lang namang maganda yan eh. Di ba? Minsan dalawang tao kaya nag-aaway kasi andyan yung EDCA eh. Tingnan mo, pag upo ni Sara, pustahan tayo. Sure na yan, 2028 si Sara pinakamatagal na uupo. Pinakamatagal. Pag upo ni Sara, wala nang away sa China. Gusto mo, pustahan tayo, Abe? Hindi. Hindi pa ako pumupusta. Joke lang yun, ha? Hindi, wala talaga yan. OA lang itong mga to, pinapalaki yung parang yung away bata, pinapalaki para maging issue. Ang panghimasok, pananako ng China sa West Philippine Sea. Bakit wala kayong sinasabi dyan, Vice President? Hindi yan batikos. Nagtatanong lang. Kayo na lang Inaabangan mag-ingay yan. kasi Bilang narrative nyo yung China. Kayo na lang mag-ingay dyan. Vice President at Secretary ng Department of Education. Huwag kayo maniniwala dyan sa away China na yan. Ha? Narrative lang nila yan. Di ba? Yan po yan eh. Para po sa inyong kaalaman, huwag po kayo magagalit, Vice President Duterte. Sa ngayon po, alam na ng mga tao kung anong nangyayari. Ano ba mas... Alam ng tao nangyayari, bobo talaga. Ano ba mas problema natin? Yung China na nasa dagat, na wina-water cannon daw tayo, di umano, na hindi natin alam kung totoo. O yung mga Chinese na pinapasok dito, na nagsusugal, na involved sa prostitution. Sige nga. Pinoproblema nyo yung nasa dagat. Yung mga Chinese dito na may hawak na armas, mga nahuhuli, inaasikaso nyo ba? Yung nangunguna sa mga sugol at may mga prostitution din na Chinese. Ba't hindi yun ang patanggal nyo? Ba't concern kayo napakalayo? Yung nasa loob, wala kayong pakialam. May tanong ako sa iyo, Abe. Anong pakialam ng taong bayan dyan? Ang pakialam ng taong bayan yung 20 pesos na bigas. Dapat may laman ng tiyan ng taong bayan. Murang gasolina, murang bilihin, murang sibuyas. Litisin ng mga smuggler. Gigil na gigil kayo dyan sa dagat na kalayo-layo. Hindi nyo pag-initan yung may kinalaman sa bituka ng bawat Pilipino. Kitang-kita nila
Mm. Nababasa nila, napapanood nila kung ano ang galawan ng mga matataas na opisyalis ng ating gobyerno. Kasama ka doon bilang Vice President. Mula kay Pangulong Marcos hanggang sa mga barangay chairman, lahat elected, appointed, career o naman meron sa gobyerno, nakikita yan. Namomonitor ng taong bayan. Kaya yung mga mamamayan na may-ari ng pera na ginagamit ng gobyerno, may karapatan sila magsalita, sumuporta o magsabi ng negatibong nakikita base sa kanilang observation. Itong dalawang issue ito na mga batikos. Wala kang masabi kay Marcos? Matanong lang kita. Lahat ba ng ginagawa ni Marcos tama? Tanong lang naman yun, ha? Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.